Tumigil ka na ba sa pag-iisip na ang mundo ay nagbabago sa lalong mabilis na nangyayari ito dahil isang bagay na higit pa sa pang-araw-araw na balita ay nagaganap, ang katotohanan ay nabubuhay tayo sa mga panahon ng propeta. At mula ngayon ang mga palatandaan na tumuturo sa pagbabalik ni Jesus ay magiging mas makapangyarihan pa at magkakaroon ng direktang epekto sa ating buhay. Upang mabigyan ka ng ideya sa pagtatapos ng taong 2024 at kamakailan lamang ay isang kakaibang pangyayari ang naganap sa US kung kailan maaaring may kaugnayan iyon sa paglitaw ng Antikristo sa mundo. Ipapaliwanag ko ito sa iyo sa ilang sandali sa video. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang 5 apokaliptik na propesiya na inaasahang matutupad sa taong 2025. Makikita natin kung paano mangyayari ang salita ng Diyos. Sa harap ng ating mga mata, ngunit nakalulungkot na kakaunti ang nakapansin nito sa dulo. Ibabahagi ko ang aking opinyon sa lahat ng nangyayari at magdadala sa iyo ng mensahe. Ngunit bago ihayag ang 5 propesiya na ito, nais kong mag-subscribe ka sa aking channel dahil gusto kitang tulungan sa iyong pang-araw-araw na lakad kasama ang Diyos. Sige, kailangan mo lang i-click ang subscribe button at i-activate ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga paparating na video. Ngayon magsimula na tayo. Ilang araw na ang nakalipas na saksihan ng mundo ang pag-apruba ng tinatawag na PCT para ang hinaharap isang pandaigdigang kasunduan na iminungkahi ng UN, the United Nations, upang pag-isahin ang mga bansa sa paligid ng karaniwang interes tulad ng world peace, sustainability at pagkakapantay-pantay sa mga bansa. Kung susuriin natin ang kasunduang ito ng mabilis, ay tila isang bagay na mabutin para sa sangkatauhan. Pagkatapos ng lahat ng milyon-milyong ng mga tao ang namamatay bawat taon dahil sa gutom na kahirapan. Ang mga digmaan at kawalang katarungan, pati na ang mga pagbabago sa klima na dulot ng aktibidad ng tao ay naglulubog sa planeta sa hindi pa naganap na kaguluhan. Gayunpaman mga kapatid, dapat nating tandaan na ang layunin ng kasunduang ito ay maaari ding dagdagan ang kontrol sa sakabuuan mundo at pag-isahin ang lahat ng mga bansa na parang isa silang naglalagay sa kanila sa ilalim ng mga tuntunin na maaaring magpabago magpakailanman. Kung paano tayo namumuhay dahil dito, naniniwala ang maraming teologo na ang kasunduang ito para sa hinaharap ng UN ay walang iba kundi paghahanda para sa pagdating ng Antikristo na. Sa una ay mag-aalok ng kapayapaan at katiwasayan, ngunit sa kalaunan ay sisira sa alyansa at maghahatid ng kasamaan na hindi pa natin nakita bago ang mga nag-aakalang matatapos na ang lahat ay nagkakamali sa 2025. Ang mga palatandaan ng propeta tungkol sa katapusan ng panahon ay hindi lamang magpatuloy, ngunit dagdagan din. Tingnan natin ang 5 pangunahing propesya para sa taong iyon na tumuturo sa ang pagbabalik ni Jesus. Unang hula, ang pagsasalin ng Biblia sa lahat ng wika sa Mateo Kabanata 24 na sinabi ni Jesus na ang ebanghelyo ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang isang patotoo sa lahat ng bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Kung ang isang ambisyosong proyekto ng isang organisasyong Kristiyano na nakatuon sa pagsasalin ng Biblia sa lahat ng mga wika sa mundo ay magtagumpay, na ito ay matupad sa lalong madaling panahon. Ang organisasyon Wycliffe Bible Translators ay naglalayon na kumpletuhin ang Vision Project sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga banal na kasulatan sa bawat wika at dialect sa mundo. Sa katapusan ng 2025, ang entity na ito ay gumagana sa pakikipagtulungan sa iba pang mga organisasyon upang isalin ang mga banal na kasulatan sa mga wika. Kulang pa rin sa pag-access sa Biblia. Ang misyon ni Wycliffe ay hinihimok ng pagnanais na gawing naa-access
ang ebanghelyo sa lahat ng tumutugon sa panawagan sa Mateo 28, 20 na gumawa ng mga alagad ng lahat ng mga bansa mula nang itatag ito noong 1942 ang entidad na ito. At ang mga kasosyo nito ay nagawang isalin ang mga bahagi ng Biblia sa daan-daang iba't ibang wika. Salamat sa mga pagsulong sa teknolohiya at artificial intelligence na nagbibigay ng mga tools upang mapabilis ang pagsasalin at rebisyon ng mga tekstong ginawa ni White Sickliffe. Ang bagong tipan para sa higit sa 1,800 mga wika at mga dialekto ay hindi ganoon kaganda. Bukod pa sa mga programa sa computer, ang organisasyon ay nagsanay din ng mga lokal na tagapagsalin na tinitiyak na ang mga kultura at pagkakakilanlan ng mga taong ito ay iginagalang ng hindi binabago ang Biblia. Si Jesus bilang anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo, ang gawaing ito ay pinahintulutan ang mga tao na basahin at maunawaan ang mga banal na kasulatan sa wikang pinakadarama nila, komportable sa paglikha ng mas malalim na koneksyon sa salita ng Diyos, lalo na sa mga panahong ito na ang mundo ay nangangailangan ng pag-asa sa gitna ng napakaraming krisis at salungatan. Ang hula ni Jesus sa Mateo Kabanata 24 ay hindi nagsasaad ng eksakto kung paano ang ebanghelyo ng kaharian ay ipangangaral sa lahat ng mga bansa. Subalit ang katotohanan na ang Biblia ay maaaring isalin sa lahat ng mga wika sa pamamagitan ng ang 2,025 ay maaaring magbigay daan sa salita na direktang maabot ang bawat tao na itinuturing ng marami na isang kinakailangan para sa pagbabalik ni Jesus. Sa ikalawang propesya, ang pagdami ng mga salungatan sa gitnang silangan sa mga kabanata 38 at 39 ng aklat na may pangalang Propeta Ezekiel, inilalarawan ang isang apokaliptik na labanan na kinasasangkutan ng isang alyansa ng mga bansa na sasalakay sa Israel. Ang mga bansang ito ay pangungunahan ni Gog mula sa lupain ng Magog, pagkatapos ay mamagitan ang Diyos na protektahan ang Israel at pupuksain ang kaaway, puwersa na humahantong sa isang espiritual na pagpapanumbalik ng kanyang mga tao. Sa kasalukuyan ay may napakalaking tensyon sa gitnang silangan. Ang mga bansang kalapit ng Israel tulad ng Iran at Syria ay nakahanay sa mga pangunahing kapangyarihan tulad ng Russia sa pag-atake ng bansa. Ang lahat ay nagpapahiwatig na ang alyansang ito ay lalakas pa sa hinaharap habang ang Israel ay malakas na tumutugon sa mga pag-atake mula sa mga kaaway nito. Ang posibleng salungatan sa politikal at militar na mga alyansa sa pagitan ng mga kaaway ng Israel ay nakikita ng marami bilang simula ng hula ni Gog at Magog. Gayunpaman mga kapatid, mahalagang linawin na ang hulang ito ay hindi matutupad ngayon, ngunit sa panahon ng dakilang kapighatian, sa panahon ng paghahari ng Antikristo sa lupa, ang labanan na ito ay isa sa mga pangwakas na mga kaganapan sa mga huling araw kung kailan mararanasan na ng mundo ang puot ng Diyos sa pamamagitan ng matinding pag-uusig at pandaigdigang mga sakuna, gaya ng inilarawan sa iba't ibang bahagi ng Apokalipsis. Gayunpaman, ang tumitinding tensyon sa gitnang silangan ay maaaring ituring na isang pagsasanay para sa kung ano ang darating na marami sa mga geopolitical alignment ngayon ay maaaring maging paghahanda para sa propesya ni Ezekiel na matupad balang araw. Bago magpatuloy sa susunod propesiya, mahalagang linawin na ang mga labanan ng Gog at Magog at ang labanan ng Armageddon ay hindi pareho ang labanan ng Armageddon na inilarawan sa paghahayag 16 at 16 ay kumakatawan sa huling paghaharap sa pagitan ng mga puwersa ng mabuti at ng Antikristo bago ang pagbabalik ni Jesus. Sa kabilang banda, ang labanan ng Gog at Magog ay magaganap sa panahon ng malaking kapighatian at magpapakita ng proteksyon ng Diyos sa Israel na ibabalik ang kanyang mga tao sa kanyang mga daan.
Ang buong pagsasalin ay nagpapatuloy sa ibaba ng ikatlong propesya, ang paglitaw ng isang bagong kaayusan sa mundo. Ang ideya ng isang bagong kaayusan sa mundo ay nauugnay sa pag-usbong ng isang sentralisadong pandaigdigang pamahalaan na pinag-iisa ang kapangyarihang pang-ekonomiya at pananalapi sa politika sa ilalim ng iisang autoridad. Ang konseptong ito ay nakaugnay sa marka ng halimaw na binanggit sa Apokalipsis 13 kung saan nakasaad na walang makakabili o makakapagbenta kung wala itong marka na ipinataw ng Antikristo. Bagaman ang propesiya na ito ay matutupad sa panahon ng kapighatian, ito ay malaki ang posibilidad na ang taong 2025 ay minarkahan ang simula ng bagong order na ito sa pamamagitan ng globalisasyon ng mga digital na pera na kilala rin bilang mga cryptocurrencies. Ang mga ito ay maaaring magsimulang ganap na palitan ang pisikal na pera dahil alam natin na ginagawang mas madali ang pagsubaybay sa mga transaksyon sa pananalapi sa buong mundo kung bakit ito magsisimula ngayon. Kamakailan ay isang serye ng mga patakaran sa pananalapi ang ipinatupad. Halimbawa, karamihan ng mga pangunahing bangko at mga pondo sa pamumuhunan ay mayroon nagsimulang isama ang mga cryptocurrencies sa kanilang mga asset portfolio. Bilang karagdagan sa paglikha ng kanilang sariling mga digital na pera upang mapadali ang pagtanggap sa buong mundo. At saka maraming mga sentral na bangko sa iba't ibang bansa ang nagbubukas ng kanilang mga pintuan sa mga pera na ito. Ang sektor ng negosyo na gamitin ang sistema ng transaksyon na ito na nangangako ng higit na seguridad at proteksyon. Ngunit ang proteksyong ito ay talagang para sa ating kapakinabangan sa paglikha ng mga digital na pera tulad ng DREX sa Brazil, napapalapit na tayo sa katapusan ng cash. Ibig sabihin nito ay makokontrol at masusubaybayan ng mga sentral na bangko ang bawat sentimo na gagastusin mo sa bawat pagbili at bawat transfer na ipapadala mo, ang lahat ay ganap na maitatala na aalisin ang privacy ng mga transaksyon sa DREX. Anumang kalayaan na mayroon tayo sa kasalukuyan upang gamitin ang ating pera nang hindi sinusubaybayan ay maaaring maglaho. Sa buod, maraming mga teologo ang naniniwala na ang pagtaas ng mga digital na pera at globalisadong mga sistema ng pagbabayad ay nauugnay sa marka ng halimaw. Dahil sila ay magbibigay daan sa kontrol sa kung sino ang makakabili at hindi makakabili at kung sino ang nagsisiguro na ang sistemang ito ay hindi gagamitin ng ilang pandaigdigang pinuno upang pahintulutan ang paggamit ng pera lamang ng mga tapat sa kanila. Ang ikaapat na propesiya ay sumulong sa artipisyal na katalinuhan sa Kabanata 12 ng ang aklat ni Daniel. Ang Panginoon ay nagbigay sa propeta ng sumusunod na mga salita tungkol sa kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang mga salita ng aklat na ito at tatakan ang propesya hanggang sa panahon ng katapusan. Maraming pupunta dito at doon at ang kaalaman ay madaragdagan. Mga kapatid, kung babasahin mo ang simula ng kabanatang ito, ay makikita mo na si Daniel ay nagpropesiya tungkol sa isang panahon ng matinding paghihirap sa mundo. Ngunit ang anghel na si Michael ay babangon upang iligtas ang mga tao ng Diyos. Ang hula ay tumutukoy sa panahon ng malaking kapighatian. Gayunpaman, ang masasaksihan natin simula sa 2025 tungkol sa artificial intelligence ay maaaring isa pang senyales na nararanasan natin ang simula ng isa sa mga apokaliptik na propesiya. Ito ay dahil kamakailang pananaliksik ng consulting firm, isinasaad ni Gartner na sa pagtatapos ng 2025, higit sa 80% ng mga kumpanya ang magkakaroon ng pinagsama-samang mga solusyon sa artificial intelligence sa kanilang mga proseso.
Ang data na ito ay malinaw na nagpapakita ng mabilis na paglaki ng ang mga teknolohiyang ito na hinihimok ng pangangailangang i-optimize ang mga operasyon at dagdagan ang kahusayan. Halimbawa, ito ay magpapahusay sa mga kakayahan sa pagsubaybay at kontrol na madaling magamit upang pangasiwaan ang bawat tao sa mundo. Para sa marami na ito ay nakaayon sa mga sitwasyong inilarawan sa Apokalipsis. Bukod pa, ang artificial intelligence ay ginagamit sa iba't ibang lugar sa mga surveillance system. Ang mga kamera na may kasamang AI ay maaaring tumukoy ng mga mukha sa sinusubaybayan ng mga tao, ang mga pag-uugali, at kahit na nag-issue automatikong nahahanap sa real-time sa mga bansang tulad ng China, ang artificial intelligence ay gumaganap ng isang central papel sa social credit system kung saan ang pag-uugali ng mga mamamayan ay sinusubaybayan at binibigyang marka batay sa kanilang mga aksyon na lumilikha ng isang sistema ng total control, isa pang makabuluhang propesiya na posibleng maiugnay sa artificial intelligence. Ikalimang hula, ang Israel ay target ng lahat ng mga bansa. Inilarawan ng Biblia ang Israel, lalo na ang Jerusalem bilang ang target ng lahat ng mga bansa. Ito ay dahil dito itatatag ng Mesiyas na si Jesus ang kaniyang mga sipi sa paghahari. Ilarawan ang Jerusalem bilang ang piniling lungsod para sa mga layunin ng Diyos na umaakit sa galit ng lahat ng iba pang mga bansa, na ito ay tila nagsisimulang mangyari bilang karagdagan sa mga salungatan na binanggit sa ikalawang propesiya. Ang Israel ay patuloy na nahaharap sa internasyonal na pagkondena at panggigipit sa UN. Ang bansa ay malupit na pinuna ng United Nations para lamang sa pagtatanggol sa sarili laban sa mga pag-atake ng mga kaaway nito. Habang nahaharap din sa pampolitika at pang-ekonomiyang mga parusa, para sa mga pagkilos na ito, ang kalakaran ay para sa diplomatikong pag-ataking ito na tumindi pa sa 2025, lalo na sa pagpapalakas ng kilusan na kilala bilang BDS boycott, divestment at mga parusa na hinahangad ng kilusang ito na isulong ang pang-ekonomiya at kultural na paghihiwalay ng Israel na nagtutulak sa mga institusyon at kumpanya na putulin ang ugnayan sa bansa. Gayunpaman, ang Zacarias 12:3 ay hinuhulaan na gagawin ng Diyos ang Jerusalem na isang mabigat na bato para sa lahat ng mga bansa, at yaong mga nagsisikap na buhatin ito ay magdudulot ng matinding pinsala. Ang mga propesiyang ito para sa taong 2025 at ang mga pangyayaring ating nasasaksihan sa ating paligid ay hindi nangangahulugan na narating na natin ang katapusan ng lahat, bagaman ito ay maaaring parang nakakatakot. May pag-asa na iniaalok sa atin ng Diyos ngayon, ang paalala ng Biblia sa amin na sa huli ang tagumpay ay hindi pag-aari ng kasamaan. Ngunit kay Jesus siya ay muling nabuhay at nangakong babalik upang ibalik ang lahat ng bagay, talunin ng kawalan ng katarungan, ay nagpapagaling ng mga sugat. At higit sa lahat ay punasan ang luha ng mga taong nagpupursige. Sa Apokalipsis Kabanata 21, sinabihan tayo na wala ng kamatayang pagluluksa o pasakit dahil ang lumang mga bagay ay lumipas na. Nangangahulugan ito na sa kabila ng mga paghihirap ay mayroon tayong tiyak na pag-asa sa hinaharap, kung saan ang pag-ibig ng Diyos, katarungan at kapayapaan ay maghari magpakailanman. Lahat ng mga palatandaang ito na ibinahagi ko sa video na ito ay isang paalala na mamuhay ng may layunin na buhay na nagtitiwala na sa wakas. Si Jesus ay babalik upang kunin ang mga ililigtas at dadalhin sa isang kaharian ng kapayapaan at kagalakan. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, ibahagi ito sa pinakamaraming tao hanggat maaari at panoorin ang mga video sa ibaba ang link. Sigurado akong malaki ang maitutulong nila sa iyong espiritual na paglalakbay. Naway pagpalain ka ng Diyos ng saganang yakap.